hear me? It's not loud and clear, Doc. Thank you. Ayan. So, una po sa lahat, isang napakagandang hapon sa ating pong lahat from all over the Bicol region. So, maraming salamat po dahil nag-attend po kayo dito po sa ating symposium ngayong hapon. So, this activity po, we will be discussing. Tatry po natin na pasimplehin, i-discuss, ipaliwanag kung ano nga po ba itong sakit na hypertension. Okay, so isang magandang hapon po sa mga nagchat-chat po sa atin dito po sa ating Zoom and at the Webex rather, and also sa lahat po ng nanonood po sa atin live sa ating Facebook page ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Now to start my lecture, Ma'am Kalay, please allow me to share my slide. Ayan. So again, I am Dr. Monre Isaiah Mancilia, and I will be discussing about hypertension. So for my first slide, dati tandang-tanda ko pa po na meron tayong game show na isa sa mga kilalang kilala ko at inaabangan ko din na game show nung akin po ay kabataan. At ngayon, sasabihin ko at tatanungin ko rin po sa inyo, ito pong laging naririnig ko before mag-start with a twist. So, Pilipinas, Bicolanja, may high blood ka na ba? Ayan. So, energetic pa man din ng pagkakasabi ko, no? Pero may high blood ka na ba? Okay, so ngayon, allow me to discuss. Pag-usapan po natin kasi ito pong sakit na ito, kadalasan ay madami po talaga ang apektado. Marami po ang meron ng sakit na ito. Ngunit may magagawa pa po tayo laban or para malabanan, ma-avoid o makontrol ang sakit na ito. So hopefully wala pa kayong high blood, pero kung meron man na kayong high blood, nako, kailangan alamin natin at makinig tayo sa lecture na ito. Kamakailan lamang po, no, lalo na sa ating mga health workers na laging aktibo, katuwang natin para siguraduhin maging healthy lahat ng ating mga kababayang Bicolano at Bicolana, noong March 1 to 31 po ay nagkandak po tayo ng community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment kung saan po lahat ng mga 20 years old and above ay pinuntahan po natin isa-isa, tiningnan po natin, inassess natin ano po ang meron sila, anong kondisyon, meron na po ba silang sakit o wala pa. At yung mga iba na wala pa, meron po ba silang risk factors na tinatawag? At syempre, binigyan po natin yan ng karampatang mga dapat gawin. Ano ang lumabas dito sa ginawa natin na PhilPen? So allow me to present na dito sa ating ginawang PhilPen risk assessment, nakakita po tayo at napuntahan po natin ang 80% na population po na 20 years old pataas sa buong Bicol region. So matotal po, nakakita po tayo ng 2.8 milyon na mga Bicolano at Bicolana sa isang buwan na pagkandak po ng ating PhilPen risk assessment. So ano ang nakita natin dito sa PhilPen risk assessment? Nakita po natin na, nako, kung magbibilang daw po tayo ng 10 katao. So yan, kung meron kayong mga kasama dyan at makapagbilang po tayo ng 10 katao, expected po natin na 4, okay, 3 hanggang 4 po sa tao na nabilang po natin sa 10 ay meron pong BP na mataas sa 120/80. Okay, so 4 na tao sa 10 na 20 years old and above ay may BP daw po na 120/80. So ganun kadami, no? So well, tingnan natin kasi madami na ba 'yan, Doc? Sabi 2 ay ano to? 4 out of 10. Gaano kaya yan kadami ng mga Bicolano at Bicolana? So, dahil nga milyon yung nakita po natin ng mga Bicolano at Bicolana, kapag binilang po natin yung 4 out of 10 na Bicolano,
lumalabas po na 1.2 milyon na mga Bicolano at Bicolana na edad 20 years old pataas ay may BP na mataas sa 120/80. Dami pala nating mga Bicolano at Bicolana na mataas ang presyon ng dugo. Ano? Interestingly, 2 sa bawat 10 na mga Bicolano at Bicolana po ang na 20 years old and above ang may BP po na mas mataas pa. No, so ang BP po nila ay 140/90. Ito po yung mga pasyente po natin or nakita natin during the PhilPen na merong alta presyon. Okay, so 2 out of 10. Gaano naman kaya ito kadami? Nako, syempre, nasa 600,000 na mga Bicolano at Bicolana pala ang merong alta presyon. So ang dami-dami pala, no? At syempre, pag tiningnan din po natin yung estado ng ating pong mga kaso ng may high blood, totoo. Dahil kahit po sa tiningnan natin ang datos sa buong Pilipinas, talaga naman na pumapangalawa ang high blood sa mga pinakamadaming sakit na nagkakaroon ang mga Pilipino. Nandito po yan, no? Sa nasa left side po ng ating screen, sinasabi dyan na ang hypertension ay pangalawa sa pinakamadami or top 10 na cause ng pagkasakit po natin. At syempre, kailangan tanungin, yes, pangalawa siya sa bilang ng mga nagkakaroon ng sakit. Pang-ilan naman kaya siya na cause ng pagkamatay? Yan, nandito ang kasagutan. Sinasabi din po natin na pumapang-anim ang high blood sa cause ng pagkamatay ng ating mga Bicolano at Bicolana na mga kasama sa community. Oops, sorry. Sige, apologies, nagkaroon lang ng technical difficulty yung aking computer. Okay, so again, pumapang-anim yung cause ng ating hypertension relative po sa ating bilang ng mga namamatay. Okay? Ngunit, lagi nating tatandaan si hypertension ay napakarami din pong komplikasyon. Maari din po siyang magdulot ng komplikasyon po na diabetes, na cerebrovascular disease o yung tinatawag po nating stroke, pati na po sa heart attack. At lagi ko po itong sinasabi, no, ang karamihan ng mga Pilipino namamatay either sa sakit po sa puso, naga-heart attack po, o kaya naman ay sakit po sa stroke or sakit na stroke. At again, ito ay mga komplikasyon ng sakit po na high blood. So ang tanong natin, ano naman ang estado ng hypertension globally? So sinasabi po natin na sa buong mundo, kung magbibilang din po tayo ng 10 tao, regardless kung nasaan pan siyang bansa, ini-estimate po natin na 5 sa bawat 10 na yon ay hindi po alam na meron po silang high blood. Hindi nila na alam, hindi nila napapansin, wala silang nararamdaman na sintomas. Hindi nila alam na meron silang kondisyon na hypertension. At syempre, sinasabi din po natin na according sa World Health Organization, 4 sa bawat 10 na mga adults na meron pong high blood ang nadadiagnose at natitreat. So napaka-konti po din ng nadadiagnose at natitreat. Okay. So ang hypertension po ay isa po sa mga sakit na nagdudulot po ng maagang pagkamatay o yung tinatawag po natin na premature death. Ito po yung mga sakit na maari po nating maiwasan kung malalaman lamang po natin kung ano ang sakit na ito at maiintindihan po natin kung papaano natin ito maiiwasan. Okay. May mga nakita po ako na nakilala po ako ng mga tao na una, ayaw daw po nilang magpa-BP. Bakit? Sabi nila, Dok, natatakot po ako. Kasi po pag nagpa-BP po ako, baka malaman ko na may high blood ako. Nako, so sabi ko, kailan mo pa gustong malaman kapag malala na? So dapat, again, ang lagi kong nire-recommend,
kailangan ma-BP na natin yan agad para maagapan na natin malaman kung may high blood para maiwasan natin yung komplikasyon at eventually maagapan na hindi po tayo humantong sa maagang pagkamatay dahil sa high blood. Okay. So ang target po natin globally is mapababa yung mga bilang ng taong may high blood at mapababa din po yung bilang ng mga premature deaths gawa po ng sakit na hypertension. Okay? So, ang tanong ngayon, ano po ba ang alta presyon? Ano po ba ang hypertension? Ano po ba ang high blood? Okay, so ngayon, hayaan niyo po akong pasimplehin sa pinakasimple na po pwede ko atang gawin na ma-lecture at sana maintindihan niyo din po kung ano po ba ang nangyayari sa katawan, bakit po tayo humahantong sa hypertension. Okay, so ang alta presyon po, for the definition po, ay isa pong seryosong kondisyon kung saan po yung dumadaloy na dugo po natin sa ating katawan or sa mga daluyan ng dugo ay mas mataas yung presyon kesa sa normal. Okay, so again, yung presyon ng dugo mas mataas sa normal. Kaya hypertension, alta presyon. Okay, ngayon linawin natin bakit at kung kailan. So, kapag po nagpapa-BP tayo, dalawa yung naririnig natin na number. Isa pong nasa taas or kapag sinusulat, isa yung nasa taas, isa yung nasa baba. So, kapag may alta presyon po tayo, yung nasa taas, 140 o mas mataas pa, at yung nasa baba, yun po yung 90 o mas mataas pa. So, pag kinumbine, kapag tumaas ang kahit isa sa mga yan, considered na pong alta presyon. Ibig pong sabihin, kung ang BP nyo po ay 150/80, alta presyon pa rin po yon. Kasi tumaas yung 150 kesa sa 140. Kahit mababa pa yung 80 na diastolic compared dito sa 90. Similarly, pwede pa rin naman ang 140/100. So, still hypertension pa rin po siya. So, any po na blood pressure na mas mataas, either sa 140 yung systolic or 90 yung diastolic, sinasabi po natin, alta presyon na po yun. Okay? Ngayon naman po, kadalasan po ng merong pong hypertension ay wala pong nararamdaman na kahit anong sintomas. So maaring feeling mo normal ka pa, hindi ka nakakaramdam ng kahit anong hilo, hindi ka nakakaramdam ng sakit sa ulo, sakit sa batok, hindi kayong parang nararamdaman na may kumakabog sa dibdib. Feeling mo normal. Pero again, hindi po kasi sa sintomas ang way para po natin ma-diagnose ang isang tao. Hindi po sa sintomas ang basihan para po masabi na may high blood po tayo. The only way para malaman po na may high blood tayo ay i-BP natin ang sarili ninyo. Okay, so again, the only way to know kung mayroon kang high blood or wala, the only way para mag-diagnose si doc kung may high blood ka o wala ay dapat merong BP. Okay? So, kapag binipi kayo ni doktor, binipi kayo ni nurse, binipi kayo ng kahit sino man na marunong mag-blood pressure, meron tayong basihan sa pagsabi ng inyong presyon ng dugo or classification. Nasaan ka na ba dyan? Nasaan na ba dyan yung BP mo? Sinasabi po natin na meron na tayong pre-hypertension. Ibig sabihin, hindi normal, hindi pa high blood. Nandoon in between. Ibig sabihin, ayan, mag-annotate tayo para mas makita natin. So, si pre-hypertension in between the normal and high blood. Okay. Si pre-hypertension, kung ang BP nung binipi ka ay 120 over, or kung ang BP ay 120 hanggang 139, then pwede ka nang sabihin na you are already in pre-hypertension.
Kung ang diastolic blood pressure mo din po or yung BP na sinasabi na pangalawa, kasi 120/80, 130/80, ganon. So, kapag pumalo po sa 120/80 hanggang 139/89, then considered po yan na pre-hypertension. Ngunit, kung ang BP po natin ay nandito na po, either tumaas na siya sa 140 to 159, to 90, to 100, to 99, then meron na po kayong hypertension. Again, any BP na tumaas sa 140 over 90, already hypertension na po siya. Okay? Okay. Now, proceed tayo. So paano ngayon nagkakaroon ng alta presyon? Ito na yung pinakagusto kong part ng lecture. Hopefully, ma-explain natin sa pinakasimpleng pamamaraan. Una, puso. Yan. So syempre, kailangan i-situate muna natin. Isa sa mga maaring importanteng organ ng katawan po natin ay ang ating puso. Ito po yung naririnig po natin kapag ginaganon natin yung kamay natin sa dibdib na kumakabog-kabog or pumipin, labdab, labdab, labdab. Okay, so nasa sentro siya, okay? Almost center siya ng ating katawan. At kung mapapansin niyo po sa picture na ito, konektado po siya sa napakadaming daluyan ng dugo. Ito po yung color blue at color red na parang mga wire na nakikita po natin. Again, si puso, konektado po siya sa napakadami pong mga wires na nandiyan dyan sa katawan po natin. Yan, hanggang sa kamay, pumupunta po sa ating pong ulo, pumupunta po sa iba't ibang bahagi po yan ng ating katawan. So again, i-explain natin po yan kung bakit yan ganyan. Ngayon, ang puso po, again, nararamdaman natin yan naglalab, dab, lab, dab, lab, dab. Kasi ang function po na ang main function ng dugo sa ating pong katawan ay kasabay na yung pag-pump ng ating dugo. So, pag-pump ng ating dugo, para po yung pump ng bomba ng hangin. Okay? Every time ibababa mo yung ating pump ng hangin at itataas mo rin siya. Ito, di ba, binababa natin yan. Tapos, iaangat ulit. Every time ginagawa natin yung pump na yan, may lumalabas po na hangin. Yung pag-flush natin sa ating inodoro, okay, gamit yung ating mga pump din. Every time ginagawa natin yung pag-pump, ang tinutulak po natin ay yung nandoon sa inodoro po natin. Every time po may pump ng tubig, kukuha tayo ng tubig from one side to the other. Nagpa-pump din po yan ng tubig. So, ganun din ang ating puso. Ang pinapump nga lang ng ating puso ay dugo. So, lumalaki yan, lumiliit, lumalaki ulit, lumiliit, para makapag-pump siya ng dugo. So, ganyan yung nagiging motion po natin ng ating heart. Labdab, labdab. So, every time po may labdab, labdab, yung dugo po sa ating katawan, pumapasok po yan, dito, lalabas. Ganun po yung direction. Okay, papasok yung dugo, and again, ipapump. Pag nagpump po yung dugo, papunta na siya sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So nga lang po, every time nagpa-pump tayo, again, pump sa puso, yung dugo mula po sa puso, kapag kinompress niya na po yon, mapupunta yon sa lahat ng bahagi po ng ating katawan. Okay. Bakit kailangan i-pump yung ating pong dugo? Kasi yung dugo po, dun nakalagay yung kailangan ng mga cells ng katawan natin. Nandoon sa dugo yung oxygen. Nandoon sa dugo yung ating pong sugars, yung nutrients na kailangan po para makapag-function tayo. At lahat po ng ito ay kailangan madala po natin sa baga, madala po sa ating pong brain, madala po sa kidneys, sa lahat ng parte ng ating katawan para tuloy-tuloy po tayong mabuhay. Okay. So ngayon,
every time po maglalabdab, magpapump, may portion po na dumadaloy ng mabilis yung dugo sa ating daluyan ng dugo or sa mga ugat. Meron din pong mabaga lamang yung daloy ng dugo at bibilis ulit siya every time naglalabdab-labdab. So dito po natin malalaman yung ating systole. Okay, so yung systole, ito yung unang binabanggit kapag nagbi-BP, yung number na unang binabanggit. At yung diastole, ito naman po yung ah, pangalawang bilang na sinasabi po kapag tayo ay nagbi-BP. Halimbawa, systole 120 over 80. Yan. So, ibig sabihin, yung systole, yung 120, yun yung presyon ng dugo kapag mabilis or dumadalo yung dugo. Yung diastole naman ay kapag hindi. So, yung every time nagpapampo ng dugo sa atin pong ugat or daluyan ng dugo, yung presyon, yung pagtulak ng dugo natin sa wall ng ating pong blood vessel o yung ugat, dun po natin nami-measure yung ating BP. Again, kapag po tayo, ano bang color ang mas maganda? Siguro green or yellow na lang para mas kita. So ito po yung wall ng ating daluyan ng dugo. Umaalon-alon po siya. Okay? So kapag po dumalo yung dugo dyan, yung dugo tutulak, 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 tutulak. Kaya po may nababasa po tayo na blood pressure. Okay? So ngayon, again, ang normal is 120 over 80 o kaya naman ay mas mababa pa. Yan yung gusto natin. Yan yung preferable na blood pressure po sa ating katawan. So ngayon, papaano naman na pumapalo sa 140 over 80? Yan. Kasi sabi niyo, ako Dok, yung nagpa-BP ako 150. Okay, may mga pasyente ako umaabot sa 180, yung iba umaabot ng 200 plus. Okay, so ganun kataas yung presyon ng dugo. So ngayon, ano ang mga cause? Ano ang mga dulot? Bakit po umaabot sa 140 over 80? Ito pong ating presyon. So kapag po meron tayong sakit na tinatawag pong atherosclerosis, okay, medyo ano to, atherosclerosis. Atherosclerosis ay isa pong sakit ng ating daluyan ng dugo or yung ugat. Kung saan po, yung ating pong daluyan ng dugo or yung ating pong ugat, this one, ay nagkakaroon ng pangangapal. Nangangapal po siya. Okay, ibig sabihin kung ang normal ay ganito lamang dapat kakapal, parang hindi makita, no? Dapat siguro black. Yan. So kung ang wall ng ating daluyan ng dugo ay ganito lang dapat kakapal, kapag meron po tayong sakit na atherosclerosis, mas numinipis po itong daluyan ng dugo. Kasi dito po sa area na to dadalo yung dugo. Okay? Nga lang, kapag nangangapal po itong wall, like for example, dito sa pinakadulo, mas makapal yung wall po na yan compare dito sa nauna, ang maaring daluyan na lang ng dugo, mas lumiliit din every time po kumakapal ang ating pong blood vessel or daluyan ng dugo. So again, kung dito, ganito pa po kalaki yung maaring daluyan ng dugo. Pag tiningnan natin siya dito at nagkaroon tayo ng sakit na atherosclerosis, ganito na lamang po kaliit yung maaring daanan ng dugo. So napakaliit compared sa dapat na normal. Ano po? So, oops. Yan. So papaano at bakit? Ano yung nagkukos nung pag-narrow o pagliit ng daluyan po ng ating dugo? Every time po tayo ay kakain, okay, every time tayo ay kakain ng mga favorite natin na pagkain. Ano yung mga favorite na pagkain? Ito po yung mga makolesterol,
Madami pong mga fats. Okay, ito yung mga nakukuha natin sa fast food. Okay? Every time kumakain tayo ng mas madaming cholesterol sa kung ano man ang kailangan po natin, yung excess, yung sobra po na cholesterol na hindi po kailangan ng ating katawan, mangyayari po ay i-deposit po yan ng katawan natin sa iba't ibang bahagi niya. Kasabay na po doon ang ating daluyan ng dugo. Okay. So again, kung ang kailangan lang po ng katawan na kolesterol ay 1 piraso, pero ang kinain mo ay 10 piraso, yung 9 na piraso na sobra, saan po yun mapupunta? Maari po yung mapunta sa daluyan ng dugo. Kaso lang, hindi ka na kontento. The following day, ang kailangan ulit ng katawan mo isa lang. Pero kumain ka na naman ng 10. So another day, nag-deposit ka na naman ng 9 doon sa daluyan mo ng dugo. O parang pagbabangko. Para kang every time kakain ka pala ng sobrang kolesterol, para kang nagbabangko. Okay? Nagbabangko ka ng kolesterol sa katawan mo. Okay. Imagine niyo kung every day ginagawa niyo yon. Ang resulta niyan, after a month, after a year, after several years, maari ka nang mag-withdraw. At madami-dami ka nang mawi-withdraw. Dahil marami ka nang inimbak na cholesterol sa katawan. Okay, tingnan natin. Every time magkakaroon ng excess na cholesterol sa katawan mo, anong nangyayari? I-deposit po yan ng katawan mo sa iba't ibang bahagi ng katawan. So dito, wala pang deposit. Diba? Ngayon, kumain ka. Dadagdag yan ng ganyan. Next time, tuloy-tuloy mo. Ilang buwan ka nang kumakain ng mga bawal. Lalaki ulit yan. Pangatlo, kakain ka na naman. Kakain ka ng mas madaming cholesterol until such time nakakapal ng kakapal ang cholesterol na nakadeposit dyan sa daluyan ng iyong dugo. So every time kumakapal, tingnan nyo, ganito dapat kalaki yung daluyan ng dugo. Pero dahil nilagyan natin ng mas makapal na deposits ng fats, cholesterol dito, lumiit yung ating pong daluyan ng dugo. Ang tanong dyan, ano naman ngayon, Doc? So what? Sabi nila, so what naman, Doc? Okay, explain natin. Anong mangyayari kapag lumiit yung daluyan ng ating pong dugo? Yan, liliit. Ay, wala pala akong cursor. Normal, mas maliit, mas maliit, and hindi na maganda. Sobrang liit na netong ating daluyan ng dugo. Dahil kumapal na, mas kumapal, at pinakamakapal na rin yung nandito na kolesterol. Okay. So ano naman nga ngayon, Doc? Ano na ang connect? Yan. Imaginein po natin na yung daluyan ng dugo ay host ng tubig. Yan. Balita ko marami pa rin ang nagpaplantito at nagplaplantita. At kapag nagpaplantito at nagpaplantita, ay kasabay dyan na kailangan nagdidilig tayo ng mga halaman. So yung pagdulig po ng halaman, kung gamit po nyo ang hose, imagine niyo na yun ay ang daluyan ng ating dugo. Ito, daluyan to ng dugo. Ito yung blood vessel natin. Yan. So kung ito yung blood vessel, for example, normal. Yan, biglayin natin ang normal, kunwari yan. Ngayon, ang takbo ng dugo niyan, ganyan lang. So ano makikita natin? Mukhang hindi masyadong mataas. Normal yung presyon ng tubig na dumadaloy dyan. Okay, normal din yung presyon ng dugo, for example. Ngunit, kung magkakaroon po tayo ng pagkapal sa atin pong mga daluyan ng dugo, yan, for example, ganito nakakapal. Yung pangatlong bilog dyan, meron na kayong mga deposits. Anong nangyayari? Di ba kapag nagagawa tayo ng yung hose, kapag tinakpan mo yung dulo ng hose, pag tinakpan mo yung dulo ng hose, anong mangyayari? Liliit.
liliit yung size nung butas. Correct? So kung dito ganito kalaki yung butas, let's say 20 pesos yung size ng coin. Yung size niyan 20 pesos, 20. Ngayon, pag tinakpan mo, sabihin natin na meron pa bang 25 cents ngayon? Meron pa ata. 25 cents. Sentabo na lamang. So mas maliit. Dahil tinakpan mo siya nung kamay, which is this one na nakikita natin sa picture, ang magiging result niyan, mas tataas yung presyon. So imagine na natin na ganyan din ang mangyayari sa loob ng ating katawan every time po may magde-develop na atherosclerosis sa ating katawan. So yung mas mataas or mas maliit ang daluyan ng dugo, para mong yung hose tinatakpan yung dulo ng hose. Kaya yung tubig, yung presyon ng tubig, instead na parang ganito lang siya, mas tumataas siya. Mas mataas yung presyon. So ganun ko ina-analyze or mas gustong ipaliwanag ito para mas maintindihan at ma-relate natin ito sa ating normal na buhay. So again, preferably, ang gusto po natin is yung normal, yung ating pong daluyan ng dugo, walang atherosclerosis. Dahil kapag nagkaroon, ito po ay magre-resulta sa mas mataas na presyon ng ating dugo. Tanong, anong mga pagkain ang magkukos ng mataas na kolesterol? Kasi kung ayaw po natin na magkaroon tayo ng sakit na atherosclerosis, ito po yung mga kailangan nating iwasan. Okay, yung mga meron ng alta presyon, malamang sa malamang may deposits na po ng kolesterol ang inyo pong mga blood vessel. Ang ayaw po natin ay mas lumala pa po yan. Kaya kailangan pong i-avoid na natin itong pagkain ng mga saturated and yung ating pong mga madaming trans fat. Yung mga wala pang high blood, ngunit at risk, naku, mas kailangan din po natin na lumayo sa mga sakit na ito or mga pagkain na ito para hindi tayo later on in our life magkaroon ng hypertension. Again, ang mga kasama po dyan, yung masasarap ulit. Bacon, ham, pork, burgers, naku, French fries, pati pala fried chicken. O pizza. Naku, yung mga kinakain to lagi. No, ice cream, ano pa, chocolates, cakes. Naku, lahat talaga ng masasarap. Okay? So ito yung mga bawal. Kasi ito yung mga pagkain po na mataas sa ating pong tinatawag na cholesterol, pati na po sa ating mga trans and saturated fats. Okay? So again, masarap yung mga pagkain na yan. Pero every time kakain po tayo niyan, isipin mo, nagbabangko ka ng kolesterol sa daluyan ng iyong dugo. Kapag dumami at nagtuloy-tuloy, yung mga excess po na yan, magkukos ng atherosclerosis. Pagtanda mo, pag winidro mo yun, nako, it's either stroke or ano po yan, stroke yan o kaya ay heart attack. Okay? So ayaw po natin nun. Kaya dapat very early pa lang malaman na natin yung mga bawal. Bukod po dyan, kailangan din po nating tinitingnan yung ating mga labels. Yan. So sinasabi po kasi na dapat check the labels. Lagi ko itong naririnig, check the labels. Ano yung i-check sa label? Ang i-check ko po sa label ay yung mga bilang ng saturated and trans fat. Dito sa picture nakikita natin yan. Wait, di ko lang mahanap yung annotation button. Yan. Ay. Yes. So ito, saturated fat, trans fat. Saturated fat, trans fat. Okay. Itong saturated fat and trans fat, kapag daw po lumagpas na sa sinasabi po natin na 5 grams, mako-consider na po natin yan na pagkain na yan as high saturated fat. Oh, so kailangan kong tingnan pala yung lahat ng kinakain ko. Binibili ko sa supermarket.
Titingnan ko na ngayon kung ilan yung bilang ng saturated fat at yung trans fat. Dito sa example natin, lumagpas na talaga siya sa 5. Kasi yung saturated fat mo dito pa lang, 5 grams na siya. Okay? So, ibig sabihin, considered na yung pagkain na ito as high saturated fat. Okay, so again, ang message natin is always check as well yung ating pong mga labels. Bukod po dito, yung mga tao po na meron ng dating sakit, ito madalas din to sa mga matatanda, yung may mga rheumatoid arthritis, may rheuma. Okay. Kung kayo man po ay may rheuma, kung kayo man po ay may psoriasis, okay, ito pong mga sakit na ito ay maari pong mag-cause ng pagkapal, mas lalong magkukos ng pagkapal ng ating daluyan ng dugo. So kung ikaw ay may lahi ng may rayuma, nako, ingat-ingat lalo sa pagkain ng mga bawal. So yung mga may rayuma, no, ito yung mga taong ito yung kamay katulad nitong nasa picture, no, yung may mga parang mga buttons or pangangapal dyan sa ating pong mga joints. This one, pati ito. Ayan. So, yan yung mga taong merong rayuma. And kung may kakilala kayo na mga may ganyan din po, nako, double, triple time na dapat po ayusin natin yung ating pong disiplina, lalo na sa pagkain. Bukod po dyan, yung pagkain po, or bukod sa pagkain ng mga bawal, kung ang edad nyo po ay tumatanda na, lalo na po kung kayo ay lalaki, and actually kahit babae po, na ang edad po ay nasa 45 na, nakikita po kasi sa edad na to na mas lumalaki ang tsansa na magkaroon na po kayo nung pangangapal ng ating pong vessel gawa ng sakit na atherosclerosis. Ako wala pa naman ako sa age na yan, malayo-layo pa, pero still, hindi ko nagugusto, inaantayin ko pa yung 45 before ako mag-engage sa healthy lifestyle. Okay. Paano, Doc? Ako lagpas na ako ng 45. Paano naman kung ganon? Nako, edi lalong kung kailangan mo na sundin yung tamang pagkain. Okay, ng mga healthy foods, mag-diet na, and mamaya may mga additional pa tayo na tips. Again, kung sa pamilya nyo po may history ng atherosclerosis, diabetes, stroke, o kaya naman po ay heart attack, maari po na maging mas malaki yung tsansa na magkaroon po kayo din ng mga ganitong sakit, kaya kailangan din po nating agapan yan. Again, yung may mga rayuma, yung may mga psoriasis, mas malaki din po ang tsansa na mag-develop kayo ng sakit na atherosclerosis. Okay, kapag din po kayo ay naninigarilyo, kapag naninigarilyo daw po, di ba binaburn natin sinusunog natin yung mga chemicals. Kapag nasunog yung chemicals, pumasok po yan sa katawan natin, na-inhale natin, yung mga burnt na chemical, sinunog na chemical, sinusugatan po nun yung ating pong daluyan ng dugo. Anong nangyayari kapag nasusugatan po tayo? Di ba po, parang namamaga? Parang may masakit, namamaga? Ganon din ang nangyayari po sa daluyan ng dugo kapag nasusugat sila. At kapag namaga po, mas lalo pong mabilis yung pag-deposit ng ating pong kolesterol doon po sa blood vessel. Kaya mas napapabilis lalo yung pag-develop ng atherosclerosis kapag tayo po ay naninigarilyo. Ganon din sa obesity, syempre kung obese ka, ibig sabihin nun, marami kang hormones, marami kang nakakain ng mga bawal, mas lalo at mas malaki yung tsansa na kayo po ay magkaroon ng high blood gawa ng atherosclerosis. Okay. So, paano po ang gagawin? Ang pwede po natin gawin ay, una, kailangan po nating malaman ano po ba yung mga risk factors ninyo at umpisahan po natin na i-avoid, i-correct. Okay, itama natin kung ano yung mga risk factors na yon, wag nang dagdagan, bawasan na yung mga risk factors. Para po, pag tanda-tanda natin, mas mahaba yung buhay natin na mas malusog din po tayo.
Okay? So ngayon po, again, nung gumawa tayo ng ating community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment, anong nakita na data? Kanina diniscuss ko yung mga risk factors. Ang tanong, meron ba nun ang mga Bicolano at Bicolana? Lumabas sa PhilPen risk assessment po natin na sa bawat 10 Bicolano, 5 sa bawat 10 ang kumakain ng mataba, high fat, high salt, maalat na pagkain on a weekly basis. O, guilty po ba tayo dito? Naku, mukhang marami ang guilty dito. Ano po? So kapag, again, mataas ang kinakain po natin na fats, pati na po yung maalat na pagkain, mas malaki po ang tsansa na magka-atherosclerosis or hypertension din. So kung kayo man po ay isa sa 5 na yan, kailangan po natin mag-modify ng ating diet. Okay? Next, sinasabi rin po, base doon sa lumabas sa ating PhilPen, na 3 sa bawat 10 Bicolano o Bicolana ang meron pong central adiposity o kaya naman po ay malaki ang tiyan. Paano ba sasabihin nun? Yung pag mineasure mo yung tiyan, masyado siyang malaki compared sa dapat na size lang niya. Ito yung may mga belly, ito yung mga may belly bad. Okay, makakapal, malalaki yung ating pong mga tiyan. Again, and sinasabi natin yung kapag ganito po yung kondisyon, mas malaki po yung tsansa na mag-develop din sa hypertension. Kaya kung kayo man po ay isa sa 3 na mga Bicolano na mas malaki ang tiyan compared sa normal, naku, kailangan po nating mag-exercise, mapaliit po yan the soonest possible time. Ma'am Kalay, no audio daw po. At my end, Doc, okay naman po ang audio. Okay, thank you. Sige po. So bukod po dyan, na-discuss na natin yung una na cause kung bakit tayo nag-high blood. Ngayon, pangalawa. Sinasabi po sa mga study na kapag mas malapot ang dugo po natin compared sa normal, mas lumalaki din yung chance na tayo ay magkaroon ng high blood or mayroon tayong hypertension. Ano po yung ibig sabihin po natin sa lapot ng dugo o tinatawag ding viscosity? Yan. Kapag po hindi malapot ang dugo, mabilis po dumaloy. Okay, mabilis. Pag ginanon mo yan, parang tubig, lalabas po siya. Pero meron din po kasing mga dugo na malapot. Okay. Kapag malapot po yung dugo, para siyang yung ketchup na kailangan mong pukpukin sa dulo para lumabas. Kapag malapot yung dugo, kinakailangan mong ng mas mataas na presyon para po mailabas siya or maitulak siya. Okay. So ano-ano po yung mga cause para lumapot ang ating pong presyon ng dugo? Yan. Ayaw natin na ganyan yung puso natin, no? Yung parang tinutulak, pinupukpok para lang maitulak yung dugo po natin. No? So, itong mga kondisyon na to, again, kapag tinutulak masyado, mas malaki yung presyon, nagkakaroon din po ng alta presyon. Kapag pumataas masyado yung sugar o asukal sa ating pong dugo, mas lumalapot yung dugo po natin. Imagine niyo po yung sarili ninyo na nagluluto ng, ano ba yung ganito? Nagluluto po siguro ng leche flan. Di ba kapag nagli-leche flan, nilalagyan po natin ng karamelado? Yan. So kapag nagluto ka ng leche flan, ginagawa niyo pong mas malapot yung ating sugar. yung sugar, di ba? Nagiging caramelized siya. At kapag caramelized siya, mas malapot siya. Isipin niyo po yung dugo natin ganun din. Dinagdagan mo ng dinagdagan ng sugar, maaring lumapot din po yan ng lumapot. O kaya naman yung kumakain dito ng pancake, yung nilalagyan ng syrup. Yan, di ba? Yung syrup po natin ay malapot din po yon. Ang laman po nun ay sugar. Okay, so again, every time po kakain, kapag napasobra ulit yung sugar,
more than the kung ano lang ang kailangan po ng katawan, magko-contribute po yan sa lapot ng dugo. At kapag mas malapot ang dugo, yung puso mas tinutulak. Okay na, pinupukpok niya din. Okay, para maitulak niya yung mga dugo po papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Ano yung mga pagkain na bawal din kainin? Ayan, yung mga pagkain na yan, nakakapagpalapot din po yan ng dugo. Okay? Yung ating pong bulalo, 'di ba? Pag yung bulalo pag natunaw, pag lumamig na, lumalabas na yung mga sebo. So, ganun din kapag pumunta siguro 'yan sa ating dugo, no? Lalapot din. Yung ating mga bawal, like for example, etong chicharon, yung ating pong mga crispy pata, pag napunta po 'yan ng sobra sa ating dugo, lalapot din po ang ating dugo. Again, any sakit po sa dugo may mga sakit din kasi tayo sa dugo na maaring mas lalong magpalapot. But again, itong sugar and at the same time yung cholesterol, ito po yung mga notorious na talagang nakakapagpalapot lalo ng ating dugo. At syempre, nahihirapan lalo din yung ating katawan para ma-distribute yung dugo sa iba't ibang organs or systems nito. So ayaw po natin ng malapot yung ating dugo. The reason po is yan. Isipin mo po, yung puso po natin yung pumupukpok. Yan. So every time pinupukpok niya din po yan, mas lumalakas din po yung pukpok. Yung malapot na dugo, parang ketchup na ganyan, no? Hindi lumalabas kasi sobrang lapot na. Nahihirapan din po yung puso, nahihirapan din po yung ating mga blood vessels. At later on, baka mas lalo pong, pag nagtuloy-tuloy po yon, maglilid din po yan sa mga komplikasyon. So ang kailangan natin gawin, eat right amounts of right and healthy foods. So yan. So dapat tama lang yung amount. Wag sobra. Wag yung madami masyado. Okay? So again, nung nag-PhilPen tayo, ang lumabas ulit na result, nako, una sa lahat, high fat, high salt pa rin ang 5 sa bawat 10 Bicolano at Bicolana. So dito pa lang problema na kasi times 2 na. Kapag kumain ka ng high fat at high salt, either kakapal through the atherosclerosis or lalapot pa yung dugo mo. So double na yung cause ng bakit ka magkaka-hypertension. Ano po? Again, sinasabi natin dito, 3 out of 10 Bicolano po ang lumalabas na with central adiposity po. Malaki, pakapal yung ating pong mga tiyan. Okay? And of course, 3 sa bawat 10 Bicolano din po ay overweight and obese. So dito pa lamang po sa mga profile na ito, talagang marami ng Bicolano ang at risk na mag-develop ng hypertension. So pangatlong cause, 3 lang yung i-discuss ko muna ngayon na cause. Ito yung last. Though syempre marami pa, pero ito yung mga common causes. Mataas na yung pagkain mo, mataas ka sa asin, mataas yung timpla. Meron ng asin, dinadagdagan pa ng asin. Timplado na yung pagkain, dinadagdagan pa ng sausawa ng patis. O kaya naman ay toyo. O kaya naman oyster sauce. O kaya mahilig ka masyado sa pagkain ng mga delata, etc. Or yung mga dried na fish. So itong mga pagkain na to ay matataas sa asin. At again, kung masobrahan po tayo ng asin sa katawan, madadamage din po nito yung ating kidneys. Okay, na later on, maaring mag-contribute ulit sa hypertension. Ngunit, yung immediate cause po nito, ibig sabihin yung immediate na dulot kapag kumain tayo ng maalat, tataas din po yung presyon. Meron kaming experiment nung college, no, kung saan meron kaming ginawa na kumuha kami ng lalagyan, itong lalagyan na to, nilagyan po namin ito ng parang harang. Yung harang na to, ang kaya lang pong dumaloy, tubig. Okay. Nung dinagdagan po namin yung isang side ng asin, nakita po namin na yung tubig mas mataas. Pumunta yung tubig doon sa side na mas marami ang asin. Anong ibig sabihin? Yung asin po nag-a-attract ng tubig. Yung asin,
Kapag hinila niya yung tubig papunta sa kanya, imaginein niyo rin po ito na blood vessel, daluyan ng dugo. So kapag dinagdagan mo to ng maraming asin, dadami rin yung hihilahin niyang tubig. At kapag mas madami rin po yung tubig sa ating daluyan ng dugo, maaring mas mataas din po yung presyon ng ating pong yung blood pressure po natin. Okay? So again, ang ating pong alta presyon ay isang silent killer. Ayan, silent killer. Ganon. So, silent killer siya. Bakit siya silent killer? Kasi maari pong pumatay ang hypertension kahit wala ka pang nararamdaman na sintomas. Silent killer siya. Nandiyan na siya. Pero pag inalagaan mo, hindi ka nag-ayos ng ating pong mga kailangan baguhin, maari po yung mag-cause ng maagang or premature na pagkamatay. Ngunit, syempre, sasabihin ng ibang may high blood, doc, meron akong nararamdaman na symptoms. Okay, yes, pwede pa rin naman talagang may maramdaman na sintomas. Pero ito yung mga sintomas, kapag lumabas na ito, maaring medyo mas malala na or matagal na yung hypertension. At maaring hindi mo lang alam, dati-dati pa meron ka ng high blood. So ang karamihan na dumadaing ng sintomas, ito yung mga, Dok, masakit po yung ulo ko. O kaya, Dok, nagdugo bigla yung ilong ko. Yan, kahit yung pagdurugo ng ilong is also a sign of hypertension. Yung iba, Dok, biglang pumula yung aking mata. Pumutok na pala yung ugat doon sa mata dahil sa taas ng presyon ng inyong dugo. Again, malala na kapag ganun. May irregular na ritmo na, Dok, yung aking puso parang masyadong akong may kumakabog-kabog sa dibdib or sumasakit na rin po yung dibdib. Ibig sabihin, again, malala na yun. And at the same time, yung mga panlalabo ng paningin, okay, yung may naririnig na umuugong sa tenga, this can be signs. Maari po itong sintomas ng ating alta presyon. So bukod po dito, again, ang pinakaayaw natin is magkaroon ng komplikasyon ang sakit na high blood. Yes, maari siyang maging cause ng pagkamatay, maari din siyang cause ng ibang sakit. Na-mention ko kanina, top 1 and top 2 na cause ng pagkamatay ng Pilipino, stroke at heart attack. Again, ito pong parehong ito ay maaring komplikasyon ng sakit na high blood. Okay. Papaano? Yung stroke po, ito po ay isang kondisyon kung saan yung daluyan po ng ating dugo sa utak, dun po napunta yung sobrang kinain natin na mga kolesterol at taba. Kapag pumunta yung kolesterol, okay, yan. Kolesterol at taba, nag-deposit, nangapal. Kapag nangapal na po masyado, yung daluyan ng dugo, maaring magkaroon ng clot or plug. Pag may dumating dyan or dumaan dyan na malaki masyado na dugo, magbablock yun. Isipin nyo kapag nag-block po yan, hindi na makakadaan yung dugo papunta sa ibang lugar. Pag nag-block po yan, maaring stroke ang labas. Kasi mamamatay yung mga cells na nandito kasi wala nang napupunta doon na oxygen, nutrients, etc. Okay? Well, meron din ibang klase ng mga stroke kung saan biglang pumutok. Masyadong mataas, for example, yung presyon. Tapos hindi kinaya nung daluyan ng dugo, puputok. Pag pumutok po yun, dudugo, stroke pa rin po yun. Okay? So ayaw po natin ang mga ito. Again, these are preventable so long as alam natin kung paano iiwasan. So una, alam natin na para makaiwas sa stroke, kailangan hindi masyadong mataas yung presyon at wala dapat bara. Okay? Now, bukod po dito sa stroke, ay meron pala ako ditong, ayaw na ata niya mag-play. Yon. Tingnan natin kung mag-play siya. Yan. So, kung magkaroon ng block, okay, nag-block dito, maaaring mamatay yung ibang cells ng brain natin. Kaya tinatawag na stroke po siya. Okay? Bukod po sa stroke, again, yung ating pong pagbara, maari din po yang mapunta sa puso.
So kung ang blood vessel or yung daluyan ng dugo na naapektuhan ay ang ating ugat sa puso, same. Kapag na-block, for example, yung daluyan ng dugo, nabarahan na yun totally, wala nang kahit anong push ng puso, kahit anong tulak ng puso, ng dugo, dahil meron ng bara, hindi na mabibigyan ng oxygen or nutrients yung nandoon sa mas dulo na parte. Okay? Kaya again, namamatay yung mga cells doon, nagkakaroon po ng sira sa puso, nagkakaroon po ng pananakit ng dibdib o yung tinatawag na angina, or worse, nagkakaroon po ng heart attack. Okay? So, kapag napagod din po, kanina naalala nyo yung parang may ketchup na pinupokpok ng pinupokpok para mailabas. Kapag napagod ang puso, kakapukpok, kakatulak sa ating pong dugo, maari pong humantong ito sa heart failure, okay? Kung saan, hindi na kaya ng puso po natin na mag-pump ng enough na blood. Okay, so napapagod din ang puso. Okay, kaya dapat alagaan din po natin yan. Kasi the more na pinagtrabaho po natin yung ating puso, dahil again sa mga maaring bisyo o kaya naman sa mali po natin ng mga behaviors or sa pagkain, ay maari pong mag-cause yan ng heart failure or hindi na kaya ng puso natin itulak yung ating dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. Again, ito yung mga risk factors. Marami tayong risk factors at kung meron man po kayo ng kahit alin man sa mga to, kailangan na po nating agapan yung pag-correct. Kung kayo man po ay may mataas na blood pressure, ngayon, isang beses pa lamang for example, malaki ang tsansa na magka-high blood ka later on. Kasi ngayon nga nakita na na mataas na yung presyo ng dugo mo. Kung ang pagkain mo ay masyadong maasukal, maalat, wala kang ehersisyo, okay? Ikaw ay isang obese, malaki yung tiyan, okay? Mahilig ka pang uminom ng alak o kaya naninigarilyo, maaari itong mag-cause ulit later on ng high blood. Kung ikaw po ay mataas ng edad, the more you age, the more yung pagtanda po ninyo, the more din po yung tsansa na magkaroon tayo ng high blood. And of course, kung meron na kayong diabetes, sakit sa bato, malamang sa malamang, meron na rin po kayong hypertension kapag ganyan. So paano ang gagawin? Meron kasi tayong mga risk factors na maari pong baguhin. So kapag binago natin yung mga factors na ito, mas mailalayo tayo sa high blood. Mas mailalayo po tayo na magkaroon tayo ng sakit. Okay? So, una po dyan, yung ating pong pagiging overweight. Kung kayo man po, ayan, kung meron kayong access doon sa ating pong mga weighing scale or kaya naman pati po sa ating pong kuhaan ng height, maaari nyo pong i-measure yung tinatawag po natin na BMI. O baka naman malamang sinabi po ito ng ating mga health workers kapag po nung sila po ay umikot, no? Nung nag-fill pen po tayo. Ang pag-compute weight in kilograms, i-divide nyo po yon sa height nyo in centimeters, i-divide nyo po ulit sa height in centimeters at i-multiply nyo sa 10,000. Yun yung pinakamadali para hindi mo na i-convert. So, timbang in kilograms, i-divide mo 2 beses sa iyong height in centimeters at i-multiply mo sa 10,000. Ang gusto po natin na BMI ay nandito lamang, 18.5 to 23. Kung yung lumabas po sa calculator ninyo, sa cellphone ninyo, kayo ay mas lagpas na sa 23, overweight na yun. Pag lumagpas pa kayo sa 27.5, nako, obese na po yun. Okay, so kayo po, i-compute nyo po, no? Kailangan alam natin kung ano po ang estado ng inyong weight. Nandito na pag overweight na po ba kayo? O kaya naman obese? At syempre, meron tayong gagawin dapat dyan. Again, we are encouraging everyone to follow Pinggang Pinoy. So ang tanong sa akin lagi sa clinic, Dok, ano yung best na vitamins? Anong pinakamaganda, Dok, na multivitamins? Ang sabi ko sa kanila lagi, kumusta ang pagkain mo?
Kasi kung normal po yung pagkain, kompleto po tayo sa Go, Grow, and Glow, kahit wala na tayong mga multivitamins, kaya na yan. Kasi nanggagaling din naman sa pagkain natin yung mga multivitamins. Okay? So, susundin lang po natin yung pinggang Pinoy. Dapat meron tayong kakainin na Go, Grow, and Glow. At dapat po tama yung ating pong proportions. Ano yung proportion? So, ang gagawin nyo po, ganito. Paggamitin natin yung pula. Kung ito yung pinggan, hatiin nyo po yan sa tatlo. One-third, one-third, one-third. Yan. One-third, one-third, one-third. Okay, again, kung ito yung pinggan, hatiin ko yan sa tatlo. Isa, yan. So, yung isang kalahati, ay yung isang one-third, hatiin ko pa sa gitna. Hindi yan one-fourth ha. Yan. So, yung one-third, hatiin ko pa sa gitna. Ito, Go Foods. Go. Ito yung mga maaring rice. Okay? Ito gulay. Glow, ito glow. Pero gulay yan, ito fruits. Glow pa rin naman po ang fruits. Glow. Sorry, pangit yung gamit yung mouse lang. And ito grow. Ito yung ulam. Ganito lamang dapat kadami ang kakainin mong ulam. So kung ito 33%, ito 33% lang ng kain mo, ito roughly 18% lang ata ito at ito ay 18. Parang ganun lang po yung proportions dapat natin. Okay? So bukod po dyan, again, ayaw po natin kumain tayo ng mga bawal kasi magde-deposit at magde-deposit po yung mga cholesterol sa ating katawan. Yon. So magka-cause siya ng clogging. Ay, sorry. Naulit. So ngayon, salt. Gaano kadami yung kailangang asin? Okay. So basically po, ang gusto po natin, konti lang yung asin. 1 tablespoon lang po. Ay sorry, 1 teaspoon. 1 teaspoon lamang po ng salt sa buong araw. Okay? So, kailangan kapag nagluluto kayo, di-measure na rin po siguro O kaya, wag nang magdagdag ng mga like for example, mga chips, etc. Kasi mataas pa po yung salt doon. Again, ang gusto po natin is isang teaspoon lamang ng salt ang makain po natin in a day. Kapag sumobra po yan dyan, ngayon maaring immediate na tumaas yung BP mo. Pero kapag tuloy-tuloy na laging mataas ang salt intake mo, mahihirapan yung kidneys. Kapag nahirapan yung kidneys, mag-malfunction na rin later on yung kidneys along with other na mga maaring mangyari sa katawan, mas lalong lalala yung kondisyon ng katawan ninyo kasi maaring magkaroon ng problema sa kidney at mas lalala pa yung hypertension ninyo. Okay? So always check the label again. So hindi lang ang titingnan ay saturated fat, i-check din po natin yung sodium content. So titingnan po natin dito yung sodium content. Dati na ako nito na ginawa ko tong computation na to. Wait lang ha. So nung ginawa ko po ito, sabi ko, uy, 850. Kasi ang lumabas dito, 850 siya. Ibabawas ko siya dito, ang dami pa. Sabi ko, ang dami-dami pa pwede kong kainin. Pero wrong. Kasi kung nauubos nyo po yung isang buong serving nung pagkain, 4 servings per container daw to. So times 4 pa siya. So anyways, ay kung mukhang sumobra na ako, isang kain lamang yung nagawa ko. Okay. So again, check the labels. So eat few po ng mga processed foods po natin. So dapat konti yung kinakain na processed foods. Kasi yung processed foods, dami pong nilalagay po doon na salt para mapanatili po yung lasa and yung kalidad din po ng ating pong pagkain na yon. Again, so avoid po yung mga dilata, yung mga hot dogs, yung mga, ano pa ba yung mga usual na kinakain natin, mga tocino, etc. Okay? So, kapag po naman sa pag-inom, again, yung pag-inom, pag-alcohol use can also contribute to hypertension.
Nire-recommenda po natin na kapag mga babae po, ay hindi po pwedeng more than 1 drink a day. Ibig sabihin po, kung beer, isang bote lamang, wag nang dadagdag. Yun hanggang doon lang dapat. Yung mga lalaki naman po, no more than 2 drinks in a day. So kung beer, hindi po pwedeng lumagpas ng 2. Pero again, the best is wag na lang uminom. Okay, wag uminom ng alak or alcohol. Okay? Next is physical activity. Bakit maraming obese? Kasi yung mga tao ngayon, Facebook na lang ng Facebook. Tingin na lang ng tingin sa mga online shopping. Hindi na nag-i-invest or TV na lang ng TV. Manonood na lang ng online ng mga movies. So instead of doing aerobic exercises, we are reminding again everyone na importante po na sa isang buong linggo ay maka-accumulate tayo ng 2.5 hours of exercise in a day. So yung 2.5 hours exercise po, pwede nyo yan hati-hatiin. 30 minutes, 5 days. O kaya naman, 1 hour, 3 days. Okay? So pwedeng ganun. Pwede kayong mag-walking, yung mabilis na walking, jogging, cycling, swimming, dancing. Importante po ay kung makabog, nararamdaman nyo mas bumilis yung tibok ng puso ninyo. Kung dati, 80 lang, yung, for example, yung binibilang mo sa isang segundo, makaka-80 ka lang. Pero kapag nag-exercise ka, dapat lumagpas yan sa mga 120 or more. So, ibig sabihin pag gano'n, nag-exercise ka. So, again, depende po sa kakayahan ng inyong katawan. You can do weight training, lifting, brisk walking, or any other exercises, lalo na po kung wala naman pong ibang mga karamdaman pa. Now, smoking. Yan. So sabi ko kanina, kapag po tayo ay naninigarilyo, sinusunog po natin yung ating mga chemical at ini-inhale pa natin. So kapag nanigarilyo ka, in-inhale mo yun, yung sinunog na mga chemical, susugatan ngayon yung blood vessel. At kapag sinugatan, mamamaga. Kapag namaga, papasok doon yung lahat ng mga cholesterol, yung lahat ng mga bawal, magdideposit, maaring mag-lead to atherosclerosis. Bukod po dyan, isa sa mga chemical na ini-inhale kapag po tayo ay naninigarilyo ay ang nicotine. At si nicotine mismo ay kayang mapataas ang inyong dugo na siya lang. Okay? So kayo kung high blood na kayo, umiinom na tayo ng mga maintenance, huwag kayo maninigarilyo. Kasi dinadagdagan nyo lang din naman yung nicotine sa katawan ninyo, tataas din naman yung BP po ninyo nun. Okay. Bukod po dyan, yung ating pong paninigarilyo, isa ulit sa chemical na ini-inhale is the carbon monoxide. Nako, ito yung carbon monoxide, ito po yung pumapatay. Okay, ito yung kapag po iniwan ninyong umaandar yung sasakyan, nasa loob kayo, ito yung mga nagkukos sa news na namamatay sila. Okay, ito yung carbon monoxide na poisoning or gas. Kaya din po itong ma-produce ng smoking ng ating tobacco. And again, kapag pumunta yung carbon monoxide sa dugo, napapababa po niya yung kapasidad ng dugo na magdala ng oxygen. So dahil kumonti yung oxygen na dala ng ating dugo, again, maaari pa rin po mag-cause ito ng napakadaming bad effects sa ating pong katawan. Okay? Yan. So, ang goal po natin, lalo na po kung tayo ay may mga heart cardiovascular diseases, dati na pong nagkaroon ng heart attack o kaya stroke, may diabetes or may kidney problem, preferably ang gusto po natin, ang BP po ma-maintain sa 130. Okay, 130 po over 80. So yan po yung gusto po sana natin na target. So dapat kung ganyan yung BP nyo, good. Kung medyo mas mataas, nako kailangan pa nating gawa ng something para po mapababa po natin yung ating pong blood pressure. So also, kailangan po nating ugaliin yung ating pong pag-check ng presyon ng dugo. Mag-invest sa ating pong mga
ano yan, BP apparatus, pang BP. Nang sa gayon ay kahit tayo ay regular din po tayong makapagpa-check. So kapag nag-check po ng dugo, again, mamaya magkakaroon tayo ng mga few reminders para mas maging accurate, mas maging tama yung ating pong makukuhang presyon. Yung iba kasi mali yung pagkuha, tumataas yung presyon, kakabahan na. Pag kinabahan na, mas lalong tumataas yung presyon. So, bukod sa pag-check ng blood pressure, kailangan din pong ugaliin yung ating pong pag-inom ng maintenance medications. Okay? Kasi napakadami po ng ating mga gamot, iba-iba po yung ating pong pamamaraan kung paano mapababa ang presyon. Yung iba po, di ba kanina pinakita po natin na lumiliit yung daluyan ng dugo? May mga gamot naman na pinapalaki yung daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pag-relax ng blood vessel. Meron ding mga gamot na binabawasan yung tubig sa katawan para hindi na tumaas ang presyon. Also, kailangan po na hindi po tayo magtitigil ng ating gamot na tayo lamang. No, ito yung lagi kong nakikita sa mga patients. Dok, tinigil ko po yung gamot. Sinong nagpatigil? Sinabi po ba yan ng doktor? Sabi nila, ako po, kasi wala naman na po akong nararamdaman na sintomas. Again, hindi po sa sintomas yan, kundi again sa blood pressure. At wag na wag po kayong mag-stop ng mga medication kung hindi po nyo napag-usapan yan ng inyong mga doktor. Kasi kung sanay na yung katawan po natin na merong tulong, okay, kasi may tulong galing sa mga gamot, at bigla nyo pong tinigil, maari pong biglang tumaas, mag-spike yung ating pong blood pressure at mas delikado po yun. Okay? Bukod po dyan, if you are pregnant o kaya naman po gusto nyo pong buntis, kailangan mong mapag-usapan po ng inyong doktor para mabago o kaya mabigyan po kayo ng gamot na mas akma sa estado po ng pagbubuntis para hindi po mapahamak din ang inyong developing na baby. Ina-adjust po natin yung gamot. And of course, if you are taking insulin, kung may diabetes po kayo, also inform your doctor, okay? Para po again, mas maakma namin yung pipiliin namin na gamot para sa inyo. And last but not the least, ito yung mga may patient kami na nagko-complain, Doc, hindi po nagkaroon po ako ng problem with erection during isang sexual contact. Gawa po ba yun ng gamot? Well, maaari, pero always remember, pwede yan i-adjust, no? Pero just remember na yung blood pressure itself, kapag mataas lagi yung blood pressure, it can also cause erectile dysfunction. Okay? So yung mga may BP na matataas, lalo na sa matagal na, it can also cause yung ating pong erectile dysfunction kung hindi po yan magagamot ng mas maaga. Ito yung reminders natin, no? Kapag po tayo ay mag-BP. So before po magbasa ng BP, before po nyo ipakuha yung inyong BP or presyon, siguraduhin nyo po na hindi po kayo kumain or iminom for 30 minutes. Hindi rin po dapat kayo nakakape. Okay? Or hindi kayo nakapag-yosi for 30 minutes. The reason, again, itong mga to can actually cause higher blood pressure. Again, kung tayo po ay kumain o kaya naman po nagyosi o kaya ay uminom ng kape, kailangan po magpahinga muna ng 30 minutes before po tayo kumuha ng blood pressure. Mas maganda rin po na umihi muna. Okay, umihi muna, i-empty muna natin yung bladder before po tayo kumuha ng ating pong presyon ng dugo. Kapag po binabasa, nagre-read tayo, wag po niyong kakausapin. Wag pong makikipag-usap. Wag pong magsasalita. Kailangan po no talking. Kailangan kapag kinukuhaan ka na ng BP, hindi ka nagsasalita. Okay, syempre, kung kidadaldal naman siya nung kumukuha ng BP, syempre sasagot. Huwag kang sumagot kapag kinausap ka kasi bini-BP ka pa. Also, kailangan po yung arms natin naka-rest. Okay, naka-rest lang, hindi masyadong mataas, hindi siya masyadong makababa. At kapag nagbi-BP po, dapat
hindi po yung may nakapatong sa na damit sa braso. Kailangan po sa skin nakadikit yung ating pang BP, yung nilalagay sa arm. Na. Also, pag upo, hindi po pwedeng nakadikwatro. Hindi po pwede pong naka-yoga na itsura yung naka-Indian seat, naka-squat. Hindi po yun pwede. Kailangan po yung paa naka-flat sa floor. Yan. So, katulad nung nasa picture, kailangan naka-flat lang po sa floor yung ating pong paa. Okay? Yung likod po supported. Okay? Nakaupo po siya comfortably. Yung arm, tama po yung distance, nasa may tapat lang po ng puso. Okay? Hindi po siya nagsasalita. Dapat din po 30 minutes before, hindi po siya nakapagkape, hindi po siya nakayosi, nakapagbanyo na rin po siya. Okay? So ito po yung ilan sa mga paalala po natin para po maging mas accurate, mas tama yung nakukuha po natin na blood pressure. So syempre, pinapaalalahanan din po natin na sana kung bibili po tayo ng ating mga blood pressure, ito po yung may mga dekalidad and at the same time, yung may mga calibration din po. Okay? Kapag po nagbi-BP, dapat po may morning, may evening, para po itong diary. Kung saan po araw-araw, dapat may blood pressure din po kayo. Lalo na kung nagsususpetsa tayo na may BP or blood or alta pressure tayo, o kaya kung nagsususpetsa tayo na hindi effective yung gamot or minomonitor pa lang natin yung dosage ng gamot nyo, kailangan po araw-araw magbi-BP, isa sa morning, isa po sa gabi. Ang tama pong pagbasa ng BP, 2 beses nyo pong i-BP sa umaga. Reading number 1, reading number 2, at i-average po natin yan. Yan yung magiging blood pressure po ninyo. Okay, so ibig sabihin, kailangan 4 na beses ka pa lang nag-BBP. 2 sa umaga, 2 sa gabi. Kasi yung sa morning na 2, i-average ko yun at yun yung magiging official mo na blood pressure sa araw at sa oras na yun. Okay? Ay, sorry. Yon. So, tuwing kailan or kailan ba dapat akong magpakonsulta? Kapag ba may nararamdaman akong sintomas? Actually, kahit wala ka pang nararamdaman na sintomas, dapat lagi ka nang kumukuha ng blood pressure. Pero, kung biglang may lumabas na sintomas, nako, mas kailangan mong agaran ng magpa-check. Yung mga Filipino, may mga mentality po na kapag, naku, late, hindi na, sa susunod na ako magpapa-check up. Until nakalimutan na, until lumala na ng lumala yung kondisyon, late na nakuli or late na naggamot. Okay, so again, kapag may symptomatic na po kayo, may nararamdaman na kahit anong sintomas, wag na po agad mag-atubili, pumunta na sa pinakamalapit na health center. Anytime na may tumaas ang blood pressure reading, systolic man yan, o diastolic man yan, o pareho, kailangan po magpakonsulta na po ASAP. And of course, saan dapat magpakonsulta? Maaring sa rural health units, maari po sa mga private clinics, sa mga barangay health centers, etc. Para po ma-check lang po muna natin kung kinakailangan at kung kaya na po ba kayong gamutin at the level na yon or kailangan pa po tayong i-refer for a more advanced na mga treatment. Okay? So kung interesado po kayo, I will also be flashing. Okay? So basically, this ends po yung ating pong lay forum or lay lecture about hypertension. So we also invite everyone na mag-visit dito po sa ating pong YouTube. So kung dito yung sa YouTube, no, nilalagay din po natin dyan yung mga lectures, may mga materials tayo na ina-upload po dyan. You can check yung ating pong NIP Bicol. Dati pa po kasi yan, since nung National Immunization Program, dyan na po natin nilalagay yung mga materials. So, NIP Bicol,
sa YouTube, you can check. Pwede nyo rin po yung i-download, etc. You can share yung mga materials na nandiyo dyan. And of course, we would like also to ask you to follow yung ating pong DOH Bicol CHD na Facebook. Meron din po yung YouTube, meron din po kaming Twitter, etc. Para po mas mabilis din po namin ma-disseminate yung mga information relative to the various